Balikan natin ang ulat ni Bon Aquino kaugnay ng Oplan Lambat-Sibat. Bon? Yes, Ibar, sabisa. Sa mga nakaraang taon, iba't ibang mga negatibong balita ang lumabas na siyang ipinupukol sa di umano'y walang sistema na pagbabantay ng pulisya laban sa kriminalidad, lalong-lalo na sa Metro Manila na nagdulot ng maraming kritisismo sa pamunuan sa pambansang pulisya. Kaya naman, noong June 16, 2014, nagpatawag ang Department of Interior and Local Government ng pulong kasama ang matataas na opisyal ng PNP at masusing tinalakay ang sitwasyon ng kriminalidad sa kanilang mga nasasakupan. Mula sa pagpupulong na ito, nakabuo ang liderato ng PNP ng isang programang mahigpit na tututok sa bilang ng krimen sa mga syudad sa Metro Manila. Ito ang Oplan Lambat-Sibat. Ano nga ba ito? Ang Oplan Lambat-Sibat ay isang deliberate, programmatic at systematic approach na binuo upang maging bahagi ng intensified crime prevention campaign ng pulisya. Ang Oplan Lambat ay naglalayong manghuli ng mga kriminal. Bawat hibla nito ay kumakatawan sa maliliit na police operations tulad ng mas maraming checkpoints, mobile at beat patrol at pinaigting na pagpapatupad ng mga arrest warrants. At ang Oplan-Sibat naman ay binuo bilang isang Unified Intel Target Operations ng PNP gamit ang pinagsamang intelligence resources ng iba't ibang operating units. Bahagi rin ng Oplan Lambat-Sibat ang iba't ibang PNP anti-crime operations tulad ng Oplan Katok, Oplan Bakal at Sita, Oplan Galugad at Bulabog, checkpoints, mobile at foot patrol, pinaigting na police visibility, operasyon kontra sa motorcycle riding criminals at kampanya kontra sa loose firearms. Sa pamamagitan rin nito, kapansin-pansin ang mga kahanga-hangang accomplishments ng PNP, kabilang ang pagbaba ng krimen at pagkakahuli sa mga most wanted persons sa bansa at mga miyembro ng iba't ibang criminal groups. Mula sa average weekly crime rate na 919 incidents noong June 2014, ay bumaba ito sa 411 incidents. Ang lahat ng ito ay dahil sa maigting na pagtutok ng pulisya sa mga kasong physical injury, robbery and theft, hanggang sa carnapping, motorcycle napping, murder at homicide. Ang Oplan Lambat-Sibat ay isang pamamaraan rin ng pagsugpo sa kriminalidad na naaayon sa Scientific Crime Reporting o E-Blotter. Ang E-Blotter na naglalayong magkaroon ng regular na pagsusuri ng mga crime incident reports sa mga istasyon ng pulis at gamitin ang mga datos upang matukoy ang mga crime hotspots at crime patterns kung saan kakailanganin ng mas maigting na tugon ng mga pulis sa mga krimen. At upang mas mapalakas pa ang kampanya laban sa kriminalidad, isinulong rin ng pamunuan ng PNP at sa tulong na rin ng iba't ibang local government units at non-government organizations ang Project SafeCam. Sa pamamagitan ng proyektong ito, maaaring makita ng publiko ang isang tapat na investigasyon ng mga krimen na nangyari at nakuhanan ng CCTV. Bawat pagkakakilanlan na makukuha ng mga kamera habang nangyayari ang krimen ay isang magandang simula para sa mga investigador upang maisulong ang kaso at upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Tunay nga na ang crime-prone zones ay unti-unti nang nagiging crime-free zones. Dahil sa kahanga-hangang resulta ng mga operasyon na hindi pa bara-bara, hindi kanya-kanya at hindi ningas kugon, sinimulan na ring ipatupad ang Oplan Lambat-Sibat sa mga rehiyon ng Calabarzon at Gitnang Luzon. Sa kasalukuyan, mas pinaigting pa ng PNP ang programa sa ilalim ng Oplan Lambat-Sibat Phase 2. Asahan pa ang mas maparaan, mas epektibo at mas mahusay na pagsugpo ng kriminalidad sa tulong ng mga proyektong hindi lamang makapagpapanatili ng kapayapaan, ngunit pati na rin makapagpapatibay ng ugnayan ng pulisya at komunidad. Oplan Lambat-Sibat, katuwang ng bawat isa laban sa kriminalidad.